Kasama ko nga po pala mga kapatid ang aking pamilya dito sa tahimik at mapayapang park dito sa Woodridge Heights, pagkalagpas lamang ng Tumana Bridge. Kaninang umaga, nag-half day lang kami sa school. Half day lang yung trabaho ko. Tsaka pag-uwi, kain, then pahingang konti. Then punta na kami dito. Medyo hindi lang komportable yung pagpunta namin dito kasi sobrang init. So, talagang iba na yung tindi ng init ngayon. And sabi sa Bible na darating ang araw na ang mundong ito na ating ginagalawan ay tutupukin ng Diyos ng apoy. Hindi nagugunawin ng Diyos ng baha katulad ng ginawa niya nung panahon ni Noe. Kundi tutupukin na po ng Diyos ng apoy ang mundong ito. By the way mga kapatid, napapansin niyo po ba sa aking background? Dati po ang mga damo po dito ay berde. Ngayon po ay kung mapapansin niyo, naging kulay kayumanggi na, naging kulay brown na po lahat ng mga damo. Alam niyo po ba na merong nakasulat sa Bible na sabi doon, ang buhay ng tao ay parang damo na saglit lang uusbong, saglit lang tutubo, pagkatapos ay matutuyo, malalanta, at tatangay na ng hangin. Ngayon lang po kaikli ang buhay natin dito sa lupa mga kapatid. Kaya wag nating palalagpasin yung mga pagkakataon na hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, or pag naririnig na natin yung salita ng Diyos, sinasawalang bahala lang natin yung salita ng Diyos or ini-ignore lang natin. So mga kapatid, gaya po ng nasabi ko po dun gaya po ng na-share ko po dun sa nakaraang video na na-post ko, that this world is not our home. Ang mundong ito ay hindi natin tahanan mga kapatid. Minsan po kasi mga kapatid, akala natin na ang mundong ito na ating ginagalawan ay sang-ayon sa pagkilos ng Diyos sa atin, or parang minsan iniisip natin na lahat ng mga ginagawa natin para sa Panginoon ay sasang-ayunan ng mundong ito. Pero mga kapatid, ang katotohanan po ay ang mundong ito ay galit at kinamumuhian ng mundong ito ang mga ginagawa natin para sa Diyos. Kaya lamang natin nagagawa yung mga paglilingkod natin sa Diyos, mga kabutihan na nais ng Panginoong Jesucristo na gawin natin. Pag-ibig natin sa kapwa, maging paglilingkod natin sa iglesia ng Panginoon, pagpapalago natin personally, naranasan natin ito mga kapatid. This is actually by the grace of God na nagkakaroon tayo ng pagkakataon na lumago. Binibigyan tayo ng oras ng Panginoon para lumago tayo. At yung paglago natin mga kapatid, hindi po ito dapat natin sinasarili. Dapat natin ibinabahagi yung ating paglago. At dapat nating pinapaliwanag yung ilaw na ating natanggap mula sa Panginoon. Kasi bahagi po ng ating paglago ay ang ating the more na nagliliwanag tayo sa mundong ito po. Ano po mga kapatid? Kaya wag po nating isipin mga kapatid, ang mundong ito ay sang-ayon sa atin. Kaya lagi pong sinasabi sa atin ng Panginoon na wag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, kundi mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. Walang magnanakaw, walang anay, walang kahit anumang sisira sa ating kayamanan doon sa langit. Yung mga spiritual na bagay, pagbabahagi ng salita ng Diyos. But don't get me wrong mga kapatid, I'm not saying na pag nag-share ka ng Word of God, is si Lord yung meron din naman kasing mga nag-share ng Word of God for their self-gain, for their self-entitlement, para lang masabi na, uy, maka-Diyos ako. Hindi po yun mga kapatid. Again, hindi po ito yung basihan mga kapatid ng parang sukatan sa isang tao na talagang totoo siyang may pananampalataya sa Diyos dahil nag-share siya. But I'm not also saying na kapag nag-share tayo ng Word of God is hindi na kay Lord yun. It's still for God. Kasi yung share natin, Word of God yun eh. Wala namang ibang Diyos. Wala namang ibang Diyos na nagsalita. At wala namang ibang Diyos na nagbigay ng mga salitang sinishare ng mga tao. Amen? But we have to take note. Tandaan natin mga kapatid, na ang mundong ito ay hindi laging sasang-ayon sa atin. Malinaw po na sinasabi ng Bible mga kapatid sa 1 John, unang Juan chapter 5 verse 19. The whole world is under the control of the evil one. Ang buong mundo pong ito mga kapatid
ay pinag-aarian, kinokontrol ni Satanas, the evil one, ang masama. Nakasulat din sa unang Juan chapter 2 verse 15 na huwag nating iibigin ang mundong ito or kahit anumang bagay sa mundong ito. Dahil ang sino man daw na umiibig sa mundong ito, ang pag-ibig ng amang na sa langit ay wala sa kanya. So mga kapatid, ito po yung dahilan kung bakit inuutos ng Diyos sa atin na number 1, na huwag nating ibigin ang sanlibutan. Do not love this world. And number 2, huwag nating ibigin ang mga bagay o anumang bagay sa sanlibutan. Dahil, sino mang umiibig sa sanlibutan o anumang bagay sa sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So, alam ko po na mabigat na mensahe po ito. Pero, kung tatanggapin lang natin ito ng may pananampalataya, at may pagpapakumbaba, mas magkakaroon tayo ng kaliwanagan at lalaya ang ating mga isipan at gagaan ang ating mga puso. Hindi na tayo parang naghahabol sa hangin. Sabi sa Book of Ecclesiastes, ang lahat ng pagpapayaman ng tao, lahat ng pagpapagal ng tao sa mundong ito ay para lamang paghahabol sa hangin. At the end of the day, wala tayong mapapala. Wala tayong madadala kahit na anuman sa ating panaw dito sa mundong ito. Sa pangalawang punto mga kapatid na nais ko pong ibahagi sa inyo ay maging handa po tayo na bitawan at pakawalan ang lahat ng bagay na pinangahawakan natin sa mundong ito. Mga kapatid, sa ayaw man natin o sa gusto, darating ang araw na maaaring mangyari ang mga sumusunod. Number 1, mawawala ang ating mga ari-arian. Which is true. Mawawala talaga. Wala tayong madadala kahit na isang bagay na pagmamayari natin. Number 2, mawawala ang ating mga hanap buhay. Mga trabaho natin ngayon, pinagkakakitaan natin, yung pinagkukuhanan natin ng yaman, mawawala po ang lahat ng iyan. Number 3, mawawala ang ating normal na pamumuhay. Yung gaya nito po, nakakalabas kami ng family ko. Suddenly, in the very near future mga kapatid, hindi na natin magagawa yung mga normal nating ginagawa sa araw-araw. Yung may bahay ka pa na natitirahan, nakakabili ka pa ng kahit anumang gusto mong bilhin, nabibili mo pa yung mga pangangailangan mo. Mga kapatid, ito po ay isang araw. Sa lalong madaling panahon mga kapatid, ito po ay mangyayari. Dahil ito po ay nakasulatan sa Bible mga kapatid. Ano po? Then, last one, ang lahat ng pinagpaguran natin mga kapatid ay maaaring maglaho sa isang iglap lang. Yes mga kapatid, yung mga naipon natin, lahat ng mga napundar natin, lahat ng mga na-invest natin, lahat ng mga magagandang bagay na nagawa natin, mga achievements natin sa mundong ito mga kapatid, lahat ng mga bagay na ito mga kapatid sa isang iglap lang ay maglalaho. Let that sink in mga kapatid. Kaya sinasabi po, ulitin ko po yung sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 6 verses 19 to 20. Do not store up for yourselves treasures on earth, but store up for yourselves treasures in heaven. Huwag daw tayo mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, dito sa mundo. Kundi mag-impok daw tayo ng kayamanan doon sa langit. Kung saan walang makakanakaw, walang magnanakaw nito, at hindi na ito kailanman mawawala. Amen? Ang ibig ko pong sabihin mga kapatid ay maging handa po tayo na mawala. Maging yung sarili nating buhay ay maaari tayong patayin dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kapag naabutan natin yung panahon na yun mga kapatid, ang tinutukoy ko po mga kapatid ay ang paglitaw ni Antichrist mga kapatid. Kung oobserbahan po natin yung mga nangyayari ngayon sa Israel, sa Middle East, yung gera ngayon doon, hindi natin alam kung ano yung talagang agenda behind this war. Di ba yung gera ngayon sa Iran, tapos US, then Israel, tapos pinapasabog nila yung mga pinagkukuhanan ng langis. Lahat ng mga reserbang langis talagang pinupuntere nila. Yung Strait of Hormuz, pinapasabog ng Iran bawat mga barkong may dalang langis na dumadaan doon. So merong kahulugan to mga kapatid. Merong connection to mga kapatid sa kung anong nakaprophesy na sa Bible. So mga kapatid, darating yung panahon na tayo ay pipili kaligtasan o panandali ang kaginhawaan dito sa mundo. Darating yung time na yun mga kapatid. Kailangan nating pumili ng isa lang. Yung kaligtasan natin, yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo, or panandali ang kaligayahan o kaginhawaan
dito sa mundo na kung saan ay magiging normal ang buhay natin, ang takbo ng buhay natin. Makakabili pa rin tayo, makakabenta pa rin tayo, makakapaghanap buhay pa rin tayo. Yung normal lang, tuloy lang ang takbo ng buhay. Pero kapag pinili natin yun, mawawala naman tayo ng kaligtasan dahil binitawan natin yung pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. I'm not saying mga kapatid na ito ay madaling pagpipilian, pero kung alam po natin ang calling natin sa Panginoon, kung alam natin, kung talagang panghahawakan natin yung wisdom na sinasabi ng Bible, na alam natin yung mark of the beast which is 666, pag nakita na natin yun, na isinusulong na siya sa bawat tao, sabi doon, yung mga mayayaman, mga mahihirap, mga bata, mga matatanda, lahat bibigyan ng mark na yun. Dahil kung wala kang mark na yun, mark of the beast, you cannot buy or sell. Titigil yung normal na takbo ng buhay mo. As in, you will be cast out. Parang magiging kang outsider sa ating lipunan. Parang hindi ka belong dito, hindi ka dapat nararapat dito. So, dadating yung time na yun mga kapatid, and nararamdaman ko, I feel in my spirit na talagang malapit na ang paglitaw ni Antichrist. May napanood ako recently dito sa yung temple, yung third temple sa Jerusalem. Doon kasi uupo si Antichrist mga kapatid. Kung nabasa nyo na po yun sa Bible, uupo si Antichrist sa templo ng Diyos, which is located at Jerusalem. Kaya ang Jerusalem mga kapatid, yan yung signalite. Yan, signalite natin yan. Hindi ko po sinishare ito mga kapatid para tayo ay mag-alala, matakot, kundi para maihanda tayo mga kapatid. Dahil ito yung nasabi na sa Bible. Long before mangyari po ito. Until today mga kapatid, the Bible still reminds us. Pangatlo mga kapatid, maganda tayo sa paparating na pag-uusig, malawakang pagpatay ng mga mananampalataya ni Jesus. Lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus, one day, pag lumitaw na si Antichrist, matagal na pong sinasabi sa atin ng Bible mga kapatid, na pag dumating na siya, sabi doon, yung mga nasa Judea, flee to the mountain, sabi doon. Hindi ko na matandaan yung exact pero basahin nyo na lang po sa Matthew chapter 24, nandun po yun. Pag lumitaw na si Antichrist, syempre, ang unang-una niyang motivation sa mga tao para ang mga tao ay tumanggap ng 666 is takot, fear. Pero ano po sinasabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 9? 1 Timothy 1 verse 9 or 2 Timothy 1 verse... I'm not sure. Lagay ko na lang yung sa baba. Yung exact verse. Sabi doon, "For God did not give us a spirit of fear, but a spirit of power, love, and sound mind or self-control." Unang-una po mga kapatid, wag po tayong padaig or padala sa takot. So kaya po mga kapatid, I encourage you, kung kayo ay natatakot sa mensaheng ito, mag-pray po kayo dahil hindi po yan sa Diyos. Yung natatakot tayo sa mga coming persecution, coming Antichrist, huwag tayo matatakot mga kapatid. Sabi ni Lord, do not be afraid. Do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. Nasa John chapter 14 po yun. Huwag tayong maaalarma sa mga nangyayari. Sinasabi ito ng Diyos sa atin para tayo ay makapaghanda. Maihanda natin yung ating kalooban. Maihanda natin yung ating spiritual na buhay. Maihanda natin yung ating katayuan sa harapan ng Diyos. Pag tayo ay haharap na sa Panginoon. Alam natin mga kapatid na kapag dumating na ang panahong ito mga kapatid, alam din natin, sabi ni Jesus, look up for your redemption is near. Kapag nangyari na yung mga bagay na ito, nakikita na natin yung mga signs. Look up for our redemption is near. I believe strongly mga kapatid that the final sign ng muling pagparito ni Jesus, yung rapture of this church, is right after the Antichrist is revealed. Hindi ako kumbinsido doon sa ibang view ng mga ibang Christians na mararapture na tayo kahit ngayon, pwede tayong marapture anytime Jesus can come. At wala na tayo dito, malinaw sa 1 Thessalonians ba yun? Or 2 Thessalonians chapter 2, ang rapture, yung gathering together na yan, exactly yung sinasabi dun sa 1 Thessalonians chapter 4. Sabi dun, the dead in Christ shall rise first. Tapos, pag tayo'y buhay pa sa time na yon, makikita natin yun na umaangat yung mga namatay na, glorified body na, yung katawan nila na nabulok na, matagal na, nakalansay na, or whatnot. Yun ay bubuhayin muli ng Panginoon. The dead in Christ will rise first. And the Lord will come down from heaven with a loud shout, with the trumpet call of God. So may malakas na sigaw daw. And the Lord will come down from heaven. Kung paano siya umakyat sa langit, riding on the clouds, nakasakay sa ulap, ganun din ang kanyang pagbabalik mga kapatid. Hallelujah. This is our blessed hope mga kapatid. Ang next point ko po is yung paglitaw na mismo ng Antichrist. Sa Matthew 24 verse 21, "For then there will be great distress." Magkakaroon daw po ng matinding kapighatian sa
panahong iyon na pagbitaw ni Antichrist at hindi na muli pang mararanasan iyon ng mundo. Dahil pag nangyari na yun, pag lumitaw na si Antichrist, tayong mga believers, kung buhay pa tayo sa time na yun, haharapin natin yun mga kapatid. Wala tayong choice. Or kung ayaw nating harapin yung ma-persecute tayo or patayin tayo, we can choose the wrong way, which is to accept the mark of the beast para magpatuloy pa rin yung buhay natin. I'm telling this to you mga kapatid because I strongly believe talaga na kung tayo ay buhay pa rin sa pagdating ni Antichrist, ay madadat na natin yung pagdating ni Antichrist. I don't believe mga kapatid na mararapture tayo before the Antichrist because that is not supported by 1 Thessalonians chapter 2. Kahit ulit-ulitin nyo pong basahin po yun. But I respect other Christians, kung hindi kayo agree sa sinasabi ko, if your view is different, like pre-trib rapture kayo, naniniwala kayo na mararapture kayo at any moment kahit ngayon, and you strongly believe also na you will be raptured before the Antichrist arrives, I have no time mga kapatid to argue with you. May mga nagko-comment po sa mga nakaraang kong videos na kini-question yung ganyan, I have no time for that to argue with those things. I think it's just hindi siya healthy na makipag-argue ka sa mga tao na iba yung view. Hindi siya healthy. So sinabi po ni Jesus sa Matthew 24 na darating yung araw na tayo ay uusigin at hindi pa ito nangyari kailanman mga kapatid. Yung pag-uusig or yung persecution na ito, the worldwide persecution of the church which started already na. Nangyayari na ito mga kapatid. Sa China, ang mga churches ay sinusunog. Ang mga Bibles ay pinupunit. Ang mga Christians ay pinapatay. Napakapalad natin dito sa Pilipinas mga kapatid. Dahil ang mga Christians ay nakakakilos ng malaya na hindi tayo dinidiktahan ng ating pamahalaan, hindi tayo parang pinipersecute ng ating government. Dahil ang ating constitution is hindi siya religion biased. During the time of persecution, wala tayong ibang choice kundi harapin ito. Harapin yung mga pagsubok na yun. Well, kung nagtatanong kayo, paano pa ako kakain? Magugutom na ako, o pamilya ko magugutom na, mamamatay na kami. Saan ako titira? Well, I'm not saying mga kapatid na madali yun for us. Magiging mahirap yun. Kaya nga sinabi ni Jesus, di ba? Doon sa Matthew 24, there will be great distress. Grabe, kung yung ngayon nahihirapan na tayo sa buhay natin, sa araw-araw na pamumuhay natin, paghahanap buhay. Well, ang labanan po sa time na yun mga kapatid is ang ating faith. Kaya mga kapatid, kung sa panahon ngayon, umiiwas tayo na malaman ng iba na Christian tayo, natatakot tayo mag-share, natatakot tayo na malaman ng mga friends natin sa social media, dahil ngayon lahat ng tao nasa social media na. So I really thank God dahil ang social media is the fastest way para makapag-share ng Word of God. I'm not saying that this is the only way. What I'm only saying is that yung mga tao na hindi natin maabot, naaabot na natin ngayon sa ating pagbabahagi ng salita ng Diyos through social media. I don't think na mali ang mag-share ng Word of God sa social media. Well, check the motive pa rin. Check the motive. Kasi kung ang motive natin is mag-share lang ako kasi may pera si Meta para makakuha ng maraming views sa YouTube, makakuha ka na babayaran ka ni YouTube. Well, to be honest with you mga kapatid, wala pa po akong kinikita kahit isang piso sa mga videos na ginagawa ko. Point number 4 mga kapatid, we should never ever accept the mark of the beast. Ano nga po ba ang mark of the beast mga kapatid? Revelation or Pahayag, chapter 13, verses 16 through 17. It forced all people to receive a mark on their right hand or their forehead so that they could not buy or sell unless they had the mark. So pupwersahin daw ni Antichrist, mga kapatid, ang lahat ng tao, rich or poor, mayaman ka man, mahirap ka man, bata ka man, matanda ka man, para magkaroon ng tatak. Natanong niyo po ba sa sarili niyo kung bakit pag na-reveal na si Antichrist, ang una niyang ibibigay sa mga tao ay tatak? Bakit kaya seal? Bakit kaya mark? Interesting question. Mga kapatid, ang may view on that is dahil ang mark sa Bible or seal sa Bible ay mahalaga. Sabi sa Bible, we as real believers of the Lord, as children of God, tayong mga anak ng Diyos, tayo ay naselyuhan na ng banal na spirito ng Diyos.
So, kung tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesukristo, tumalikod tayo sa ating mga kasalanan, at talagang totally nating sinurrender yung buhay natin sa Panginoong Jesus, we have received the mark of the Holy Spirit. The seal of the Holy Spirit. Naselyuhan na tayo mga kapatid. Amen? At tayong mga naselyuhan na ng banal na Espiritu ng Diyos, tayo ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Meron ng buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin anytime. Okay? So, Revelation chapter 14, 9 to 10. If anyone worships the beast and receives its mark, they too will drink the wine of God's wrath. So tatagalogin ko mga kapatid, sa Revelation chapter 14, verses 9 to 10, sabi doon, kung sino man daw ang sumamba sa beast, sa halimaw, or sino man ang tumanggap ng tatak ng halimaw, ng beast, mark of the beast, which is 666, sa kanang kamay or sa noo, sa forehead, sila daw din ay tatanggap ng galit or sila ay iinom sa matinding galit ng Diyos sa lahat ng mga kaaway ng Diyos. Amen? Tandaan po natin ito mga kapatid. Panandali ang kasiyahan or panatilihin natin yung kaligtasan natin, or we will endure till the end, na sasabihin natin na, sige, kahit patayin mo ako, hindi ko hayaang agawin mo ang aking Panginoong Hesukristo. Hindi mo maaagaw ang aking kaligtasan. Hindi ko ipagpapalit ang kaligtasan na natanggap ko sa Panginoon sa panandali ang kaginawahan na i-offer sa atin ni Satanas through the Antichrist. Huwag na po nating tatanggapin mga kapatid, dahil ang kaligtasan mga kapatid ay mas mahalaga kaysa sa pansamantalang buhay dito sa mundo. Mas mahalaga ang buhay na walang hanggan sa langit kapiling ng Diyos kaysa sa panandaliang buhay dito sa lupa na ang kapalit ay panghabang buhay na pagdurusa sa impyerno. Amen? Ang next point ko po mga kapatid, ano yung mga ginagawang strategiya ni Satanas sa atin ngayon sa malalapit na pagbabalik ng Panginoong Hesukristo at sa nalalapit na paglitaw ni Antikristo? Number 1 mga kapatid, ito yung mga layunin ni Satan sa buhay natin. Number 1, nais si Satanas na mahalin natin ng sobra ang mundong ito. Number 2, nais si Satanas na maramdaman natin na ang mundong ito ang ating permanenteng tahanan. Number 3, nais si Satanas na iligaw ang ating mga pag-iisip sa mga makamundong bagay, sa mga material na bagay. At panghuli, nais si Satanas na pahalagahan natin ang mga bagay na temporaryo kaysa sa mga bagay na eternal o walang hanggan, or mga spiritual na bagay. So, sabi po sa John chapter 10 verse 10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Ang magnanakaw daw po, walang iba kundi si Satanas, ay pumarito para magnakaw, pumatay, at manira. Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things above, not on earthly things. Ituon daw natin ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na makalangit at hindi sa mga bagay na makamundo or makalupa. Mga kapatid, 3 bagay na gusto ni Satanas na isipin natin. Number 1, nais si Satanas na makalimutan natin ang pangako ng buhay na walang hanggan sa langit ng Diyos sa bawat isang sumasampalataya kay Jesus. Yan ang number 1 na tatanggalin ni Satanas sa atin, na walang buhay na walang hanggan. Na ang buhay natin dito sa lupa, this is our only life and there's no other life. Wala na ibang buhay na paparating. Pangalawa mga kapatid, na nais si Satanas na isipin natin ay ang kalimutan natin ang langit. Na walang langit. Yung mundong ito na yung langit. Okay? Ito na yung paraiso na ginawa ng Diyos. At hanggang dito na lang yung buhay natin. Yan ang gusto ni Satanas na isipin natin. At pangatlo, nais si Satanas na mahulog ang ating puso sa mga bagay na lilipas lang. Lahat ng mga bagay mga kapatid, lilipas lang ito. Maging yung katawang lupa natin mga kapatid, di ba? Lilipas lang din tayo. 10 years ago, bata pa tayo. After 10 years, after 10 years, after 10 years, decade after decade, decade after decade after decade, matanda na tayo. Lilipas lang tayo mga kapatid. Nais sa Satanas na ang puso natin ay maitali sa mga bagay na lilipas lang din, pati yung buhay natin. Kaya nga po may mga tao na dahil ayaw nilang tumanda, naglalagay sila ng mga artificial beauty products sa kanilang katawan, sa kanilang mga mukha, sa kanilang mga balat,
para hindi sila magmukhang matanda. Pero sa ayaw man natin o sa gusto, mga kapatid, hindi natin mapipigilan ang paglipas natin. Sabi nga sa Bible, para tayong mga strangers lang. We are like aliens dito sa mundong ito. Hindi talaga tayo taga rito, mga kapatid. Kung iniisip natin na hindi, taga dito talaga ako, di taga dito talaga tayo kung ganun iisipin natin. Pero hindi yan ang kalooban ng Diyos sa atin. Amen po. So, next point mga kapatid, tandaan natin ang pangako ng Diyos. Our eternal home in heaven. Ang ating tahanang pangwalang hanggan sa langit. Mga kapatid, nais ko po kayong i-encourage ngayon. Sabi sa John chapter 14, ulitin ko po yung sinabi ko kanina. John chapter 14 verses 2 and 3, sa bahay ng Ama ng ating Panginoong Hesus ay maraming mga mansyon, maraming mga kwarto. At si Jesus ay pumaroon para ipaghanda ang lugar na yun para sa akin at para sa iyo, para sa ating lahat. Sa bahay ng ating Ama sa Langit, mga kapatid, number 1, may maraming mga kwarto. Tandaan natin, hindi tayo mauubusan ng space doon. Kung dito sa lupa, hirap na hirap tayong maka-secure ng lupang pagtatayo ng bahay natin. Or kung wala man tayong mahanap, nagtsatsaga tayo sa pagrerenta, pagbabayad buwan-buwan. Doon po mga kapatid, wala na pong renta. Wala pong bayad. Dahil ang nagmamay-ari nun at ang builder ng mga lugar na yon na ating tirahan sa langit, mga kapatid, ay ang Panginoong Diyos. Amen? Ang Panginoong Hesus ang nag-prepare nun for us. May walang hanggang buhay na naghihintay sa atin sa lugar na yon. Once na nakapasok na tayo sa lugar na yun, mga kapatid, sabi sa Bible, lahat ng luha natin papawiin ng Diyos. Hindi na tayo magkakasakit doon. Wala nang kamatayan. Wala nang pagdurusa. Wala nang kagutuman. Wala nang kawalan. Wala nang pag-iyak. Kundi habang buhay tayong magpupuri, sasamba sa Diyos, at makakapiling niya na tayo magpakailanman. Hallelujah! So bilang pagtatapos ng mensaheng ito, mga kapatid, kung darating ang araw na kailangan mo nang pumili or kailangan na nating pumili, ano ang pipiliin natin? Ang mundo o ang Diyos? Ang panandaliang buhay dito sa lupa o ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng Panginoong Hesus sa atin, sa sino mang sumampalataya sa Kanya? Ano ang pipiliin mo, kapatid? Handa ka na bang bitawan ang lahat para kay Kristo at alang-alang sa iyong kaligtasan? Hayaan niyo po mga kapatid na ipanalangin ko kayo, dakilang Diyos at aming Ama. Hindi ko po alam ang pinagdadaanan ng aking mga kapatid sa oras na ito, but I just hope and pray, O God, katagpuin niyo po ang kanilang mga pangailangan, O Diyos. Huwag niyo pong pagkukulangin ng mga anak mong ito, Panginoon. Kung sino man po ang may sakit, O God, pagalingin niyo po sila. Touch their bodies, Lord. Don't let the enemy, Lord, steal the gift of life, Lord, na inilaan niyo po sa bawat isa sa aming sumasampalataya sa iyo. Kung sino man ang nahihirapan sa mga sandaling ito, I pray in the name of Jesus. I speak life, O God. Kung meron mang mga relasyon na namatay, meron mang mga hidwaan sa pamilya, sa mga relasyon namin, Lord, restore the broken relationships, Panginoon. Even sa mga nahihirapan sa kanilang health, may mga health issues. I pray in the name of Jesus. Oh, hallelujah. In the name of Jesus, I speak healing. Be healed. Isaiah 53 verse 5. By Jesus' stripes, you are healed. Dahil sa mga latay at sugat ng Panginoong Jesucristo, tayo ay pinagaling na. Ikaw ay magaling na, kapatid. That's why I speak blessing, I speak healing, I speak restoration, I speak redemption, I speak salvation sa lahat ng mga nakapakikinig ng mensaheng ito. In the name of Jesus, you and your household will be saved. Ikaw at ang iyong pamilya ay makakilala sa Diyos. I pray in the name of Jesus that the mercy and grace of God will fall upon your family. Receive this by faith in the name of Jesus. For it is by grace we have been saved through faith. Tayo ay naligtas dahil sa pananampalataya, dahil sa biyaya ng Diyos. Ay, salamat, Panginoon. Salamat sa mga kapatid kong ito. Ingatan niyo po sila, ihanda niyo po sila, Lord. Ihanda niyo po kaming lahat sa paparating na matinding pag-uusig ni Antichrist. Huwag niyo pong tanggalin niyo po ang takot sa aming mga puso. Alisin niyo po ang mga pangamba, anumang mga pag-aalala, Lord. Anxiety, depression, oppression ng kaaway, kasinungalingan ng kaaway.
I come against the spirit of deception in the name of Jesus, na walang sino man sa iyong mga anak, Panginoon, ang madideceive ng kaaway at tatanggapin ang mark na ito sa pangalan ni Jesus. Give us wisdom, Lord God. Give us discernment, Lord, in these last days. Give us your spirit, Lord, na nagpapakumbaba at nagpapasakop sa iyong kalooban. Salamat, aming Amang Diyos na nasa langit. Sa iyo ko po binabalik ang mataas sa papurit pa sa salamat, pagduwalhati sa pangalan ni Jesus, sa aming Panginoon na tagapagligtas. Amen and amen. So, mga kapatid, nandito na lang po. So, pagpalain po kayo ng Diyos, mga kapatid, and God bless po. Bye-bye po.